Panayam kay Tubi Tiangco. Ano po? Pinabulaanan po ni Tubi Tiangco ang mga sinasabing 100 billion insertion na inutos po ni PBBM kay Saldico. Ito raw po ay hindi totoo. Gagaya nga po ng nasabi ko sa una ko pang vlog na bakit ipapaabot pa sa BICAM kung doon sa National Expenditure Program pwede nyo naman gawin, 'di ba? Pakinggan po ninyo ang mga sinasabi ni Tubi Tiangco, ano? Ito po ha. Pakinggan natin. Have with us on the line, Navotas Representative Toby Tiangco. Congressman, can you hear me okay? Good. Regina, Hi, Ami, okay? Congressman. Maliwanag? Yes, maliwanag. Yes, Kong, good to talk to Yes, you po. again. Thank you for Yes. stepping away from the doctor's clinic. I understand you're at a checkup right now. Tapos na, tapos na. Okay, good. Tapos na. So right off the bat, I will ask you directly, anong masasabi mo sa allegations ni Zaldico saying that President Marcos was the one who inserted Ano daw ang masasabi ni Tubi Tiangco sa aligasyon ni Saldico laban kay PBBM, ano? at least 100 billion pesos in the budgets and also receive kickbacks from these? Okay, unahin natin. Yung sinasabi niyang insertion, walang logic yan eh. Kasi yung executive, the budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dinagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? So, that one, that doesn't make sense. I mean, walang logic yun, so hindi dapat paniwalaan yun. Number Okay. two, yung sinasabi Walang logic at hindi dapat paniwalaan ayon po kay Tubi Tiangco. Sapagkat malinaw po, napakalinaw na ito'y gawa-gawa lang po nitong si Saldico. Sino po ba ang gumawa ng kanyang script? 'Di ba? Nakakapagtaka. Kung kailan magkakaroon ng malakihang rally, inilabas po ito. 'Di ba? Nakikita niyo po yung mga pag-ugnay-ugnay nitong mga pangyayari ngayon. Ano? Ibinibintang nitong bugok na Saldico na inutusan daw po siyang mag-insert ng 100 billion. Ha? Kung doon pa lang sa NEP, pwede niya nang gawin ni Presidente na maglagay ng 100 billion na proyekto. Bakit iuutos pa sa kanya? Kung sa kanya, bakit hindi kausapin? Di ba? Hindi yung kanyang pinsan. May proyekto akong ganito, 100 billion. Kasi pag yan, mga yan, true channel po yan. Hindi yung kakausapin mo yung isang congressman. Ha? Dapat, doon ka makipag-usap sa speaker. Kasi yun ang pinuno eh. Pakinggan po ulit natin. niyang, ano yung pangalawa? That both the President and former Speaker Martin Romualdez also received kickbacks and Yung kay delivered daw sa yung kay Malacanang. Okay, yung kay Presidente, sigurado ko wala. Kasi, Pakinggan nyo po. Nakakasiguro daw po si Tubi Tiangco na walang natanggap na kickback si President Bongbong Marcos. Taliwas sa binabanggit nung lukulukong Zaldico, na inutusan daw po siyang mag-insert ng 100 billion. Sira ulo talaga ito. I will have to say this to clear out everything. Sinabi ni Presidente yan, nung isang usapan namin, nung galit na galit siya, sinabi niya sa harap ko na yan, kalokohan na yan, wala akong natatanggap dyan. So, maliwanag na maliwanag yung salita niyang yan. Pero sabi ni Saldico, Congressman, you were listening to, I'm sure, pinakinggan niya yung sinabi ni Saldico kanina. Yes. Sabi niya, yun daw yung mga utos sa kanila na nanggagaling kay Speaker, tinuturo ni Speaker daw
na galing dun sa taas. Hindi daw mangyayari. Maaaring tinuturo, Kasi pero you have to address hindi, this pero kasi ito sinasabi rin ng yung mga critics ni Presidente na sinasabi na the buck does not stop with the speaker. Dapat daw yun all the way kay Presidente. Ano naman yung masasabi niyo sa ganon? It actually reflects that argument na hindi gaandar No, ng no, no, no. ganyan si Speaker kung hindi daw alam ni Presidente. I'm just repeating what others are saying. Hindi, tinatanong ko lang yung opinion niya. Yes, yes, I understand that that's what others will say. I understand that's what they would try to conclude. Kaya nga, admittedly, napakahirap nung sitwasyon dahil in this case, dahil yan ang natural isip ng tao, the president would have to prove na hindi totoo yan, no? But I hope people will believe me. I can give the exact date, no? It was in the afternoon of November 24, 2024, nung pinatawag kaming dalawa. Okay? Pinatawag kaming dalawa at nagulat ako. Pag-upo namin, nagalit siya kay former Speaker Martin Romualdez. Galit na galit si Presidente noon. Okay? At sinabi niya na kayo, ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Oh, sinabi niya yan. At sinabi November niya kung ano man yung 24 last ginagawa. year to, ha? Yes, November November 24, 24 last year. 2024. Yeah. November 24, 2024, it was a Sunday. November 24, 2024, pinatawag daw po si Toby Chanco at si Martin Romualdez. At pinagalitan po ni BBM siyang kanyang pinsang si Martin Romualdez. Ha? Sa Malacanang. Tinawag kaming, hindi, sa ano yun, sa Bahay Pangulo. Bahay Pangulo, okay. Oo, kasi may Sunday lunch noon. May Sunday lunch Yes. noon. Wala si speaker. He was, I think, in Tacloban. So, tinawagan siya sa telepono at pinauwi siya. At pagdating niya, after lunch, I don't know exactly the time, pinapasok kami doon sa parang private study. Okay? Pag-upo namin doon, galit na galit siya. Oh, sabi niya, Kaharap na niya si Speaker. kaming dalawa ni speaker sa harap niya. Okay. Galit na galit Tapos, siya. Sinabi niya, anong reaction ni Martin? hindi, ganito ang sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At kung ano man yung ginagawa niyong kalokohan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong natatanggap dyan. O, sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. O dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy, dahil nga binabawasan yung pondo. So kung sasabihin na nagbibigay sa kanya, in front of me, sinabi niya yun eh. Nanliliit nga ako, iniisip ko nga sa loob ko, kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Actually, Kong... Diba dapat silang dalawa lang mag-usap? Oo nga Kong Toby, that was... Anong reaction ni Speaker? Doon nung inaway siya nung pinsan niya. Anong reaction ni Speaker He kept on Martin? promising, Mr. President, we will return the funds. Ito na. Ano po? Kaya makikita nyo po rito na talagang walang kinalaman si BBM dito sa mga ibinibintang ni Bugok na Saldico. Siya po talaga, Saldico, ang talagang mayroon mga nagawang pagkakamali, mga pagnanakaw nila ni Martin Romualdez. Kasi pinayagan siya na magnakaw para may ibahagi niya kay Martin Romualdez. Bakit? Ganito na lang. Bakit ipapatawag ni PBBM si Martin Romualdez at saka si Toby Chanco? Para mapakita ni PBBM na pinagalitan niya ang kanyang pinsan dahil nga sa nakita niya ng mga malawakang anomalya noong 2024 pa. Hanggang pagdating ng zona nito noong 2025 July, ayun na, talagang binuyang-yang niya na
nagsalita na siya ng husto na mahiya naman kayo. Yan po ang katotohanan. Wala pong kinalaman ang presidente sa mga anomalya ng flood control. Yan po ang pinapatunayan ni Tubi Chanko. Ah, ito, sige. of your flagship projects, ibabalik po namin yan. Mm. Yan ang sabi niya. Tapos, alam mo, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun eh. Ang sasakit ng salita na sinabi dun. Sabi ko nga, paglabas ko ng meeting, siguro mga 1 oras kalahati kami, sinesermonan siya. Paglabas ko, nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem. Oh. So, galit na galit. Kasi pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa BICAM lahat ng tinanggal. Kaya mas nagalit pa noong January kasi nalaman, hindi naman binalik, binawasan palalo. Kaya nga. Kaya nga, bakit nagkaganon? Tapos, pinirmahan din, isa pang problema, pinirmahan kasi ni President Marcos yung budget. Di ba ang nangyari nga noong January is, tinanggal nga si Saldi because of what happened, di ba? Yes. Okay, Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024, in the afternoon of a Sunday, nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. That was exactly my question to you. Why do you think you were asked to go? Ba't hindi na lang diretso si House Speaker Romualdez? Bakit kakasama? Hindi ko na nga alam eh. Di ibig sabihin, isa loob-loob ko lang, eh kung papagalitan mo lang pala to, bakit naman, because I didn't know if I would excuse myself or should I stay? Di ba? I stayed na lang there. Iniisip-isip ko nung sinimulan, alis ba ako dito? O ano bang gagawin ko? I decided to stay. Yeah. It's curious. Tapos ganito nangyari noon. Kinausap ako ni Martin noon kasi nag-uusap pa kami. Sabi niya sa akin, paano kaya natin ito masosolve? Sabi ko, diniretso ko siya. I told him this. Sabi ko, kasi naman sobra naman si Saldi. Binebenta yung mga projects ng 20%. Kasi kinonfront na siya doon about the corruption eh. In that conversation, kinonfront siya, kinausap siya. Tapos grabe yung corruption dyan sa House. Ayan po, maliwanag po na ang mga corruption ay nandito po sa House of Representatives. Ibinebenta raw po ni Saldico ang mga project. Binibigay kung kani-kanino. Para may kickback. Dinanyan siya. Sabi ko, kasi sabi ko, Speaker, hindi ako nagsasalita sa'yo dati. Baka sabihin mo, nagsusumbong ako. Pero ngayon, tinanong mo ko, sinasabi ko sa'yo, 20% yung bentahan ng project yan, paano naman hindi naman sisingaw yan? It's curious that you were called in kasi Kong Toby, at that time, you were not even part of the bicameral committee, much less the small committee, right? You had nothing to do with the budget, which is why I'm wondering why you were called in as well. But in any case, so you don't know why you were included in that meeting, pero what exactly are you trying to say about Congressman Martin Romualdez here? Are you saying at that point in time, hindi niya alam? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na tinatanong niyo kanina kung sinasabi niyo na nagbigay ng sinasabi ni Saldi, nagbigay siya ng pera kay Presidente. Doon sa harap-harapan na yun, tatlo kami sinabi ni Presidente sa kanya, Martin, wala akong natatanggap dyan, ha? Liliwanagin ko. Sige. Congressman, so ang sinasabi mo ngayon... Tigilan niyo yung corruption sa House. Okay, tapos yung nangyari ganito. Sinabi ko na kay Speaker, yung 20% na hinihingi ni Saldi. Though ako, ang personal experience ko is yung kwento ko na dati, nung gusto ko ng additional projects for my district, lumapit ako sa isang congressman na malapit kay Speaker. Thinking na pag yun yung nilapitan ko, hindi hihingan ni Saldi ng 20%. Okay? Kasi sinabi ko na gusto ko magdagdag ng 200 million na proyekto doon sa distrito ko.
Okay? So bumalik sa akin yung nilapitan ko, pinakiusapan ko, nakausapin si Saldi, ang sabi sa akin, oh, since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang yung 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 hihingin. Sabi ko naman noon, hindi ko kayang sabihin yan sa district engineer ko, wag na lang, okay? So nung kausap ko that happened in 2023. So nung kausap ko si Speaker Martin noon at tinatanong niya ako tungkol dun sa bentahan, sinabi ko yung personal experience ko. Sabi ko kahit ako nga, ganun ang ginawa sa akin eh. So totoo yan. So, Congressman, ang sinasabi mo, in so many words, eto mga kalokohan na to sa budgeting, the buck stops with the speaker, ha? Hindi siya because I was umaakyat even- kay President Marcos. I was even very disappointed at the speaker's reply to me. Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, pati nga ako hiningan ng 10%. Hindi na Dito po talaga nakikita nyo po rito ang korupsyon ay nagmumula po talaga sa House. Ano? Kasi hingian po dito ng proyekto, porsyentuhan. Ngayon, pag hindi ka pumayag sa porsyento, hindi mangyayari yung proyekto mo. Na ganun ang nangyari kay Tubi Tiangco. Ano? Ha? Kaya itong pinagsasabi nitong demonyong Zaldico na to ay puro pawang kasinungalingan lamang. Ano? Gusto nilang mabaliwala yung kasong hinaharap nila ngayon, kaya sila binabaliktad yung mga kwento na ibintang kay PBBM ang lahat ng mga ginawa nila, ha? Upang magalit yung taong bayan, ha? Pero hindi mangyayari yun na magagalit ang taong bayan dahil hindi kami naniniwala sa pinagsasabi nitong Zaldico na to. Ang tanging naniniwala sa kanyang pinagsasabi ay yung mga didilis. Yan po ang katotohanan. Mga didilis, mga kampo ng mga Duterte. Sila po ang may kagagawan nitong pagbaliktad nitong kunato dahil nga lumilit ang mundo niya. Ha? Kung hindi niyo ba napapansin, kinalaban niya, binulgar din ni Zara na kasabwat siya sa pagbili, ha? Sa Department of Education ng mga laptop at saka sa Farmally. Oh. Doon pa lang, marami na siyang sabit. Ngayon, bumaliktad siya upang mabaliwala daw lahat ng kaso niya. Kung makikipagtulungan siya, di umano sa mga taong gusto magpabagsak sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nakita niyo po ang logic? Kaya nga po sumingaw na mayroong babaliktad. Ha? Yun pala, ito si Zaldico. Magaling. Magaling. Ibibintang nyo ang mga kasalanan ng Zaldico na ito sa taong wala namang kinalaman sa korupsyon. At upang mapabilis ang pagtanggal siguro kay PBBM, ibintang na lang lahat. Buti na lang at may mga nagsasabing mga ganito na katulad ni Tubi Tiangco na walang kinalaman itong ating presidente. Ha? Tsaka nakakapagtaka talaga no? Yung mga timing ng pagsisiwalat ng mga ganitong kagaguhan. Ha? Napakalinaw na ang purpose nito ay pabagsakin si PBBM. Pero hindi niyo kayang pabagsakin ang isang taong wala naman talagang ginawang masama. Kasi kakampihan ito ng mas nakararaming Pilipino. At kakampihan ito ng ating Diyos na nasa taas. Kasi ang Diyos ay hindi kumakampi sa mali. Ha? Doon siya sa katotohanan. Kung ano yung totoo, doon po nakakampi ang Panginoong Diyos natin. At hindi po sa inyong mga mandarambong, mga gumagawa ng mga kalukuhan, gumagawa ng mga kwentong hindi totoo upang pabagsakin,
pagbintangan ang isang taong nagtatrabaho naman ng maayos. Ano? Oh. Nakita niyo yung logic, mga kababayan? Sa kagustuhan itong mga gustong magpabagsak kay PBBM, na tuluyan na bumagsak ang administrasyon ni PBBM. Kung ano-anong mga ginagawa nilang paninira, ito na naman ang bago. Itong mga isinisiwalat ni Saldi kung bulok ang pag-iisip, no? Kaya magising na po kayo. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi nitong isa pang didilis na to. Kasi panggulo lang sila sa lipunan, dapat sila ang makulong. Lalong-lalo na itong si Saldico na to, dahil may nagpapatunay mismo na mga kasamahan niya sa Kongreso na ito mismo ang gumagawa ng porsyentuhan doon sa loob. Binebenta yung mga proyekto. Kung totoo yan sinasabi mo, kung talagang matapang ka, umuwi ka rito. Saldico, hinahamon kita. Umuwi ka rito sa Pilipinas. Panumpaan mo yan, pinagsasabi mo. Ha? Kailangan mong, sige, pumunta ka umuwi ka sa Pilipinas. Panumpaan mo yung sinasabi mo. Mag-testify ka sa loob ng Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Tignan ko lang kung magagawa mo pa yan. Pero hanggat nandyan ka sa ibang bansa, hindi ako naniniwala sa yung bugok ka. Okay, hanggang dito na lang muna dahil medyo nadadala na ako sa sitwasyon na kakainis na ang mga pangyayari na ganito. Ang hamon ko sa iyo, Saldico, muwi ka. Huwag kang magtago dyan sa ibang bansa. At kung sino man ang nagsasabi sa iyo, gumawa ng script mo, pareho mong mapupunta sa kulungan.